Lumaki si Mary Vincent sa Las Vegas, ngunit tumakas siya sa bahay sa edad na 15. Lumipat siya sa California kasama ang kanyang kasintahan, kung saan nakatira ang dalawa sa labas ng kotse. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inaresto ang kasintahan ni Mary Vincent dahil sa panggagahasa sa isa pang dalagita at naiwang nag-iisa si Vincent. Noong Setyembre 1978, nagpasya siyang mag-hitchhike ng halos 400 milya patungo sa Corona, California, kung saan nakatira ang kanyang lolo. Nang huminto ang 50 taong gulang na si Lawrence Singleton at inalok si Mary Vincent na sumakay, walang muwang niyang tinanggap ito dahil ay tila pala kaibigan ang nakatatandang lalaki. Hindi nagtagal pagkatapos sumakay sa van ni Singleton si Mary, napagtanto ni Mary Vincent na maaaring nagkamali siya. Tinanong ni Singleton si Mary kung siya ay may sakit pagkatapos nitong bumahing at pagkatapos ay inilagay ni Singleton ang kanyang kamay sa leeg ni Mary upang suriin ang kanyang temperatura. Gayunpaman, naisip ni Mary Vincent na ang lalaking ito ay mabait, at hindi nagtagal ay nakatulog si Mary. Nang magising siya, gayunpaman, napansin niyang mali ang tinatahak nila sa kalsada. Si Mary ay naging hindi mapalagay at nakakita ng isang matalim na stick sa sasakyan. Itinuro ito ni Mary Vincent kay Singleton at inutusan itong tumalikod. Sinabi ni Singleton na siya ay isang matapat na tao na nagkamali, at nagsimulang magmaneho pabalik sa tamang direksyon, ngunit hindi nagtagal ay huminto siya upang magpahinga sa banyo. Lumabas si Vincent sa sasakyan para iunat ang kanyang mga paa at yumuko para itali ang kanyang sapatos, at pagkatapos ay hinampas siya ni Singleton sa ulo at kinaladkad siya papunta sa likod ng van. Ni-rape siya habang sinasabing papatayin siya kapag sumigaw siya. Habang nagmamakaawa si Vincent kay Singleton na palayain siya, bigla niyang sinabi, "Gusto mong maging malaya? Ililibre kita." Pagkatapos ay kinuha niya ang isang palakol at pinutol ang magkabilang braso ng babae sa ibaba ng siko at sinabing, "Okay, ngayon ay malaya ka na." Itinulak ni Singleton si Mary Vincent sa isang pilapil at iniwan siyang mamatay sa isang konkretong tubo, ngunit sa kabila ng lahat, nakaligtas si Mary sa anumang paraan. Hubad at nawalan ng malay, nagawa ni Mary Vincent na gumapang at lumakad ng 3 milya pabalik sa Interstate 5. Hinawakan niya ang natitira sa kanyang mga braso ng tuwid upang hindi siya mawalan ng maraming dugo. Ang unang sasakyan na nakita ni Vincent ay tumalikod at mabilis na tumakbo palayo, natakot sa nakita niya. Sa kabutihang palad, huminto ang pangalawang sasakyan at inihatid siya sa malapit na ospital. Pagkatapos ng matinding operasyon para iligtas ang kanyang buhay, nilagyan siya ng mga prosthetic na braso, isang pagbabagong aabutin ng maraming taon ng physical therapy para maka-adjust siya. Sumailalim din siya sa intensive psychotherapy para matulungan siyang makayanan ang trauma na naranasan niya. Nakapagbigay si Mary Vincent ng detalyadong paglalarawan kay Lawrence Singleton sa mga awtoridad kaya mabilis ito naaresto. Si Mary Vincent ay tumstigo laban sa kay Singleton na umaatake sa kanya sa korte. Sa huli, napatunayang nagkasala si Singleton sa panggagahasa, pagkidnap, at tangkang pagpatay. Gayunpaman, nagsilbi siya ng higit sa 8 taon sa bilangguan at pinalaya sa parol para sa mabuting pag-uugali. Mula noon, nabuhay si Vincent sa kanyang buhay sa takot,
na nag-aalalang maghiganti si Singleton sa kanya balang araw. Noong huling bahagi ng 1990s, lumipat si Singleton sa Florida, dahil wala siyang mahanap na komunidad sa California na handang tanggapin siya. Noong Pebrero taong 1997, hinikayat niya ang isang sex worker na nagngangalang Roxanne Hayes sa kanyang tahanan at marahas na pinatay ito. Narinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Hayes at tumawag sila ng pulis, ngunit huli na ang lahat. Dumating ang mga opisyal upang makita ang katawan ni Hayes sa sahig, na puno ng dugo at mga saksak. Lumipad si Mary Vincent mula California patungong Florida nang malaman niya ang pag-aresto kay Singleton upang tumstigo sa ngalan ni Roxanne Hayes. Sa korte, idinetalye ni Mary ang sarili niyang kwento para i-highlight kung gaano kasama ang lalaking si Lawrence Singleton, at kung bakit siya dapat hatulan ng kamatayan. "Ako ay ginahasa," sinabi ni Mary sa hurado. "Naputol ang mga braso ko dahil ginamitan niya ako ng palakol at iniwan niya ako para mamatay." Si Singleton ay hinatulan ng kamatayan noong Abril, 1998. 3 taon siyang nakakulong habang hinihintay ang kanyang pagbitay, ngunit namatay siya sa cancer sa edad na 74 habang nasa death row pa rin. Si Mary Vincent ay namamuhay ng payapa.